بحبنا للدعوة لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sa muling lahat na papuri at pasasalamat ay tanging sa dakilang tagapaglikha at nawang kanyang pagpapala ay sa kanyang propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayong araw ay tayo dumako sa ika-17 ng hadith at 18 insyaallah, dalawang hadith ang ating kukunin ni ang hadith ng Arba'in Nawawiyah at ito ay patungkol sa pag-utos ng pagkatay sa pinakamainam na paraan at ang pangalawa ay ang sabi ng sugo alayhi salatu wassalam, matakot ka sa Allah saan ka man naroon. Simulan natin sa sinabi ng sugo an Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا قتله فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليجهد أحدكم شفرته وليرح ذبيحه رواه مسلم. Ang sabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam na ito ay mula kay Abu Ya'la, ang kanyang pangalan ay si Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu. Nang sugo sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, tunay na itinakda ng Allah Jalla wa Ala ang pagpapakabuti sa lahat ng bagay. Kaya kung kayo ay papatay, ito ay sa pagitan ng sinasabi nating pagbibigay ng parusa sa ating naitalakay noong nakaraang linggo, pagbutihin ninyo ang pagpatay. At kung kayo ay kakatay, pagbutihin ninyo ang pagkatay. Kaya magkagayon, ang bawat isa sa inyo ay hasaing mabuti ang talim ng kanyang kutsilyo at upang hindi ito magdulot ng anumang sakit. Bagkus ito ay magdulot ng kaginhawaan sa inyong kinakatay at inulat ni Imam Muslim. Ang hadith aking mahal mga kapatid ay nangangahulugan ng pagpapatupad ng ating dakilang tagapaglikha kung anuman ang kabutihan. Anumang mga itinakda ng Allah Jalla wa Ala sa banal na Quran, ito ang pinakatumpak na usaping sa bagay na ito. Ang ibig sabihin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kanyang ipinatupad sa inyo, itinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katulad na lamang sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Tunay ng pagdadasal ay naitakda sa mga matuwid na mga mananampalataya. Kaya ito'y naging obligasyon ng mga mananampalataya. Sabi pa ng Allah Jalla wa Ala, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. At ang pag-ayuno ay tinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kagaya ng itinakda niya sa mga nauna sa inyo. Ganon din ang mga bagay na kung saan hindi natin inaasahan na mangyari, katulad ng pagtulong ng Allah Jalla wa Ala sa kanyang mga sugo, mga propeta na kanyang nasabi sa surah Al-Mujadila, ayat number 21 ng banal na Quran, kataballahu la'aglabanna ana wa rasuli. At tunay na itakda ng Allah Jalla wa Ala na siya at ang kanyang mga sugo na ipinadala, sila ay magtatagumpay. Maging sa mga bagay na ito ay naitakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganon din bilang isang mananampalataya, tayo ay pinag-utusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na naging tungkulin ang sinabi ng Allah mula sa surah Nahl ayat number 19 ng banal na Quran. Sabi ng Allah Jalla wa Ala, inna Allah ya'muru bil 'adl wal ihsan. Tunay ng Allah Jalla wa Ala ay nag-utos sa inyo ng adl, katarungan. Ang makatarungan ay yaong mga taong sumasamba lamang sa Allah Jalla wa Ala at hindi nagtatambal sa Kanya. Ang ihsan ay ang pagsagawa ng mga tungkulin natin na mayroong pagtitiis, at ito ay para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang na sumasang-ayon sa sunnah ni Muhammad alayhi salatu wassalam. Kaya dahil dito, ang mga taong gumagawa nito, sila ay mayroong gantimpala mula sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito sabi ng Allah Jalla wa Ala sa surah Al-Baqarah ayat 195 ng banal na Quran, wa ahsinu innallaha yuhibbu al-muhsinin. Kaya tunay na maging mabuti dahil ang pagiging mabuti ay tunay na minamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sa isang mananampalataya, ipinag-utos sa kanya na naging obligasyon ang lahat ng mga kabutihan na ipinag-utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya. Maging sa kanyang kapitbahay, sa kanyang kamag-anakan, maging sa kanyang panauhin, maging sa pagbibigay niya ng mga voluntaryong sadaka
o voluntaryong gawain. Kaya dahil dito, sa Islam, ang isang mananampalataya ay binibigyan niya ng pagpapahalaga ang pagiging mabuti. Sa dahilan na ito ay ang pinakabuuan na katuruan ng Islam bilang paghahanda niya ng kanyang kahinatnan sa kabilang buhay. Kaya ang pagiging mabuti ay ang pagtupad ng mga tungkulin at ang pag-iwas sa mga bagay na ipinagbabawal ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito, ang maging mabuti, ipinag-utos ng Allah Jalla wa Ala sa lahat ng katauhan na kanyang sinabi, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَالْبَاطِنَ. At o kayong mga tao, iwasan nyo, layuan nyo ang anumang kasalanan, maging ito ay hayagan o kaya ito'y nakatago. Kaya ang pagiging mabuti, aking mahal na mga kapatid, ay ang pagtitiis na hindi nagkakaroon ng complaint at nagpapakita ng masabi nating inaayawan niya ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Dapat siya ay magiging mapagtiisin sa kanyang buong pagsunod sa Allah Jalla wa Ala at pagsusumikap na kanyang susundan ito ng mabuting gawain sa kanyang kapwa-tao. Kaya dahil dito, maging ang sugo alayhi salatu wassalam sa sinasabi nating pagiging mabuti ay umabot ito maging sa pagkatay natin ng ating tupa, ng ating kambing na ating ialay. Sa hadith na sinabi ng sugo alayhi salatu wassalam, kapag kayo ay pumatay, papatayin nyo sa tamang pamaraan. At kapag kayo kumatay, ay kakatayin nyo sa tamang pamamaraan. Magagawin din sa sinasabi nating panahon ng digmaan. At nasabi ng sugo alayhi salatu wassalam, na huwag nyong kakatayin ang mga patay sa digmaan. O huwag kayong pumatay ng mga bata o mga kababaihan. Kaya sinasabi nating pagpatay dito sa tamang pamamaraan, ay ang pagpatay sa tao kapag siya ay dapat parusahan ng kamatayan. At ito ay nasa pamamahalaan ng Islamiko kapag napatunayan na siya ay gumawa ng gawaing masama. At alam natin na nakuha natin noong nakaraang linggo na ang isang may asawa na mangangalo niya ang pumatay at ang sinasabi nating tumalikod sa kanyang pananampalataya. Kaya dahil dito, ang mga taong nanunuligsa at gumagawa ng pagtalikod sa batas ng Islam, sila ay dapat paparusahan kapag napapatunayan na kanilang inaamin po ito. At ito ay sumagitan ng sinasabi nating espada. Dahil ito ay ang sinasabi nating pinakamahabagin na pamamaraan ng pagkitil ng tao. Hindi katulad sa ibang mga nasyon na ito ay pinapasok sa sinasabi nating chamber, gas chamber at bubugahan at nasusuffocate. At makikita mo lamang na napakatindi ang kanyang paghihingalo o ang kanyang pagtitiis. Kaya dahil dito sa Islam, maging pagbibigay ng kaparusahan sa mga taong gumagawa ng kasamaan ay mayroong habag mula sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito, bilang isang mananampalataya, dapat isa lang alang na ang habag na pinadala ng Allah Jalla wa Ala ay si Muhammad alayhi salatu wassalam. Kaya ang kanyang mga gawain, ang kanyang mga katuruan na kanyang isinasabuhay, itong lahat ay mga kabutihan at pangangalaga sa sanlibutan. Kaya dahil dito, noong dumaan si Umar bin Khattab radiyallahu anhu sa mga tao, na sila ay naggumagawa ng kanilang sinisibat o pinapana na isang hayop, isang manok, at sinabi ni si Ibn Umar, kanyang sinabi, sinong gumawa rito sa manok na ito, na kanilang sinibat ito? Sabi ni Ibn Umar radiyallahu anhu, sabi niya, sinusumpa ng sugo alayhi salatu wasalam ang sino mang gumagawa nito. Kaya dapat lamang na ayusin natin maging ang pagkatay dahil ito ay paggalang natin sa nagbigay ng buhay sa kanila. Dahil dito si Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ay nagsabi ng sugo alayhi salatu wasalam, huwag niyong gagawin na magiging sinasabi nating target sa ating pag-aaral ng anumang gamit, maging ito'y baril o maging ito ay pana o maging ito'y sibat, ang sinasabi nating mayroong kaluluwa. Dahil ito ay pangangalaga sa mga nilikha ng ating dakilang tagapaglikha, ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa kabuuan, ang kondisyon ng pagkatay, dapat lamang na ating ahitin ng maayos ang sinasabi nating itak kung tayo ay kakatay, at hindi natin dapat ipakita ito sa ibang mga hayop, bagkus doon na sa oras na ating kakatayin at ilayo natin ang ating kakatayin sa mga katulad niyang hayop upang hindi ito magdudulot ng pagkakatakot sa kanila. Kaya si Imam Ahmad rahimahullah ay nagwika
Nga, ang isang hayop na inyong kakatayin ay dapat ilayo at dapat na maging mahinahon kayo sa kanila. Kaya dahil dito itago at huwag siyang sakripisyuhin kung kayo ay kumatay. At dahil dito ang paggatay ay kailangan na tatamaan kaagad ang kanyang malaking ugat upang hindi siya magsasakripisyo. Si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nakita niya ng isang tao ay hinuhugot ang isang tupa na dadalhin upang magkagayon ay kanyang kakatayin. Sabi niya, kakatayin mo siya ng mayroong pangangalaga. Ito ang batas ng Islam na kung saan nagmula sa pinakamahabagin na tagapaglikha na isinagawa ng pinakamainam na tao na siya naging larawan at ito ay si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Kaya sa kabuuan, ang aral na makuha natin sa hadith na ito ay ang paghikayat na gumawa ng mabuti sa lahat ng bagay. Dahil ito ay pinag-utos ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya kapag gumawa tayo ng ating pagsasala, ng ating hajj, ng ating siyam, ay gagawin natin sa pinakamainam na paraan, at ang pinakamainam na paraan o pamamaraan ay ayon sa gawain na ginawa ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Ang paggawa ng kabutihan ay saklaw ang ating mga salita at ating mga gawa. Nabibilang din dito ang pakikitungo ng maganda sa mga hayop. Tulad sa nabanggit natin na kung saan kapag tayo ay kakatay natin ng mayroong sinasabi nating paggalang at dapat hasain ng maayos ang talim ng ating itak. Kaya dahil dito, may isang tao na kung saan siya po ay gumawa ng isang kasamaan. At ang balita mula sa Sugo alayhi salatu wasalam, siya ay isang kalunyerong matanda mula sa tribo ng Israel. At siya ay kanyang pinainom ang sinasabi nating hayop na nauuhaw, at siya ay pinatawad ng ating dakilang tagapaglikha. Isa sa mga nagpapakita ng kabutihan sa mga hayop ay ang pagkatay na huwag natin siyang biglain at huwag natin siyang pagpapasakripisyuhin. Nararapat lamang na siya ay dahan-dahanin nating dadalhin sa lugar at huwag bibiglain, huwag maging marahas at hindi narapat na pahirapan ang isang hayop. Ang hadith na ito ay nagbabawal na pahirapan ang hayop o sinuman, maging ang pagkulong dito. Dahil dito alam natin na ang babae, siya po ay kanyang kinulong ang pusa at hindi pinalabas at hindi pinakain. Kaya dahil dito, ang kanyang kaparusahan ay ang impyerno. Sa hadith ng Sugo alayhi salatu wasalam. Ang pag-utos at pagsasabatas ay nasa kamay lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito, ang sinumang mga namumuno, sila yaong magpapatupad na ayon sa batas ng ating dakilang tagapaglikha. Ang hadith ay nagpapakita ng pagiging ganap ng Islamikong batas at ganap na katuruan, at kabilang sa pagiging ganap nito ay ang pagpapakita ng awa at habag maging sa mga hayop. Kaya dahil dito, ano pa kaya sa ating mga kapwa-tao? Ang kahusayan ng pagtuturo ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagiging isang halimbawa upang lubusan nating maunawaan ang kanyang katuruan. Ang pangalawang hadith ay ang hadith ni an Abi Dar Jundab ibn Junada wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqullaha haythuma kuntum wa tabil sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidhi. Ito yung pangalawang hadith na kung saan sinabi ng Sugo alayhi salatu wasalam na si Abu Dhar, kanyang pangalan ay si Jundab ibn Junada, at saka si Abu Abdurrahman, si Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, ay nadinig mula sa propeta alayhi salatu wasalam na kanyang sinabi, matakot kayo sa Allah saan man kayo naroroon at sundan ang masamang gawain o kasalanan ng mabuting gawa, dahil kanya itong nabubura at umasal ng maganda sa iyong kapwa-tao. Kayang hadith na ito, aking mahal mga kapatid, ay nagtatalakay ng takwa sa Allah Jalla wa'ala. At ito'y naghihimok na taglayin ng isang mananampalataya ang tunay na takwa. At gayon din, ang hadith ay nagpapahiwatig hinggil sa kagandahang asal o kahigitan ng pagsagawa ng kabutihan at naghihikayat ng magandang pakikitungo at pakikipag-ugali sa kaninuman, maging siya ay Muslim o hindi Muslim. Kaya ito'y nagbigay ng liwanag sa atin, una, na ang pinakapayo ng Propeta alayhi salatu wasalam sa kabuuan ng hadith na ito ay nagbibigay ng kabuuan
ng karapatan ng Allah at ng kanyang kapwa-tao. Ang karapatan ng Allah SWT na dapat siyang pagkakatakutan at ang karapatan ng ating kapwa-tao na ibibigay natin ang kanilang mga karapatan ang kanilang karapatan. Kaya sinasabi nating takwa sa Allah Jalla wa Ala ay ang paglayo natin sa mga ipinagbabawal ng Allah SWT at pagsagawa natin ng ating tungkulin. Kaya dahil dito si Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ay kanyang nasabi, ittaqullah haqqa tuqati. Sabi niya, matakot ka sa Allah ng totoong pagkakatakot na siya ay susundin at huwag susuwayin. Siya ay alalahanin at huwag kalimutan at siya ay pasalamatan at huwag tumalikod sa pananampalataya. Kaya ito na yung binigay na payo ng Allah Jalla wa Ala sa mga nauna pang mga nasyon. Dahil dito nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang taqwa, وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Kaya dahil dito, at kayo ay binigyan ng payo, at yung mga nauna sa inyo, ang mga Hudyo at Kristiyano, na sila ay magkakaroon din ng takwa sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya ang kabuuan na ang takwa na sinasabi natin ay ang pagsasagawa mo ng kabutihan at pag-iwas mo sa mga kasamaan. Ika'y natatakot sa Allah Jalla wa Ala, kaya magbigay ka ng harang. Ito ang takwa, magbigay ng harang na ikaw ay hindi mabibigyan ng parusa ng Allah Jalla wa Ala sa pagsasagawa mo ng kabutihan at pag-iwas mo sa mga kasamaan at kinasusuklaman ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya ang pagkakatakot natin ay kasama rito sa connection sa araw ng paghukom. Dahil sabi ng Allah Jalla wa Ala, wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsyarun. At matakot kayo sa Allah Jalla wa Ala na sa Kanya kayo iipunin sa araw ng paghukom. Kaya ang takwa na nandito sa atin ay paghahanda ng sinasabi nating kabutihan na ating maitatanim. Dahil dito sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. At kayong mga mananampalataya, dapat kayo matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala at dapat yung paghandaan ang inyong kinabukasan, ang susunod na araw. Ang ibig sabihin dito ay ang ating pakipagkita sa Allah Jalla wa Ala, na dapat lamang tayo ay may tunay na takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ang lubusang nakakaalam at nakakita ng ating mga ginagawa. Kaya dahil dito, ang pagkakatakot natin sa Allah Jalla wa Ala ay maging sa maliit na bagay. Matakot tayo sa Allah Jalla wa Ala, maging sa pagbigay natin ng kalahati o isang dates. Ito ay gawaing mabuti na ang pagkakatakot dito ay ang pagiging malapit sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya napakarami ang nagsasabi na sila ay natatakot sa Allah Jalla wa Ala sa pagsasagawa nila ng qiyam, ng siyam, pagtatayo sa gabi at pag-ayuno sa umaga. Subalit hindi nila nakakaligtaan ang pagsagawa ng kasamaan. Kaya ang tunay na takot sa Allah Jalla wa Ala ay ang lubusang pag-iwas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin pag-iwas sa mga ipinagbabawal ng ating dakilang tagapaglikha. Kasama rin dito ang pagkakatakot natin sa impyerno na nihanda ng Allah Jalla wa Ala sa mga masasama. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. At matakot ka sa Allah Jalla wa Ala sa apoy ng impyerno na ihanda sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Kaya sino mang gumagawa ng kasamaan ay mayroong naghihintay na kaparusahan sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya dapat lamang na tayo bilang isang mananampalataya, ipaghandaan natin na magkakaroon tayo ng tunay na takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito si Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu ay nagtanong, sabi niya, sino ba yaong taong may mga takot sa Allah Jalla wa Ala? Ang may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, yaong mga tao, dahil sa araw paghukom ay patatayuin sila. At sasabihin na sila yaong may takot sa Allah na kanilang nilalayuan ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsasagawa ng ribulto ng mga Diyos-Diyusan o iba pang mga sinasamba nila maliban pa sa Allah. Ibig sabihin dito, tunay na sila ay mayroong tunay na tauhid na pinapanatili sa kanilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito si Umar bin Abdul Aziz kanyang nasabi na napakaraming gumagawa ng kabutihan, subalit hindi nila maiwasan ang anumang kasamaan. Kaya tayo bilang isang mananampalataya, layuan natin ang mga gawain kinasusuklaman ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagsisikapan natin na gagawin ang mga gawain pinag-utos ng Allah Jalla wa Ala. Sa dahilan na ang mga gawain nagagawa nating mabuti, ito ay magbubura ng ating mga kasamaan. Ang mga sakunang dumarating sa ating buhay ay pamamaraan na ang ating mga kasalanan ay binubura ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang punishment o ang kaparusahan sa libingan ay magbubura ng mga kaparusahan sa araw paghukom. Pagbutihin natin ang ating pananatili dahil walang isa po sa atin na nakakaalam kung kailan tayo kukunan ng buhay. Ang pinakamainam na nandun tayo na may tunay na takwa, na sumusunod at sumusuko sa Allah Jalla wa Ala, na pinagsusumikapan na magagawa ang ating tungkulin at maging larawan ng isang tunay na mananampalataya
upang makita ng ating kapwa-tao ang katotohanan ng Islam sa ating pagsasabuhay nito. Nawa tayo ay magkakaroon ng tunay na takwa at ibilang ng Allah Jalla wa'ala sa mga muttaqun na kanyang sisilungan sa araw ng paghukom na tunay na gumagawa ng kabutihan alang-alang lamang sa kanya na alinsunod sa gawain ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Nawa ang ating pagpapaalala o maiksing kaalaman na ito ay magiging isang aral sa akin at sa inyo na ating alalahanin palagian na ang takwa ay sandata natin upang tayo ay gumawa ng kabutihan at umiwas sa anumang kasamaan. Ang Allah ang siyang lubusan nakakaalam ng lahat at ang pagpapala niya ay mapasa kanyang sugo na si Muhammad alayhi salatu wasalam at sa sinumang tumatahak hanggang sa huling araw. Ang Allah ang siyang lubusan nakakaalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لله رب العالمين تطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب وأنر طريقي كي أراه يطيب